Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco, shoutout kay Ronald Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 1971 hanggang 1975. Sa pahayag, ang pagpatay ay bawal, hindi sa banggitin Aaron pumatay, o ang tatlong pangunahing bulwagan siya Chingfeng. Iod sa unang pagkakataon ay lumitaw sa harap ng Aaron, isang kamay sa balikat ng Aaron, seryosong sinabi, Aaron, hindi ka magulo. Hindi man lang tumingin si Han Sanchen sa matandang Li. Tumingin pa rin siya kay Chingfeng na may hanggaring mamamatay tao at sinabing, bantaan mo ako kasama ang pamilya ko. Ito ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo. Bilang pinuno ng tatlong bulwagan, si Chingfeng ay hindi nakakaramdam ng takot sa loob ng maraming taon. Siya ay hindi lamang nasa mataas na posisyon, ngunit makapangyarihan din. Walang makakapagbanta sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, siya Chingfeng ay nakaramdam ng takot, lalo na nang mapansin niya ang intensyon ng pagpatay sa mga mata ni Aaron, hindi niya namamalayan na ibinalik ang kanyang katawan. Mapapa-atras siya nitong binatang kaharap niya. Ako ang Panginoon ng tatlong bulwagan. Maaari mo ba akong patayin? Sabi ni He Chingfeng, hindi ba madali para sa akin na patayin ka sa kalagayan mo ngayon? Tanong ni Aaron. Ang walang ingat na pag-uugali ni He Chingfeng ngayon ay nagbayad sa kanya ng mabigat na halaga. Ang kanyang kasalukuyang estado ay talagang nakakabahala, at ang lakas ng Aaron ay hindi masama. Hindi imposibleng patayin siya, ngunit nariyan si Hilaw. Hindi naniniwala si He Chingfeng na panoorin ni Hilaw ang ganitong uri ng pangyayari. Mr. Lee, isa ito sa iyong 4 na sekta. Dapat mong malaman kung ano ang mangyayari kung papatayin niya ako. Magkakaroon ng ganap na puot sa pagitan ng 4 na sekta at ng tatlong bulwagan dahil dito, at ang apocalypse ay magwawasak. Sinabi ni He Chingfeng kay Hilaw. Ang katotohanan ito ay naiintindihan ni He Old Nature, ito rin ang dahilan kung bakit niya ititigil ang Aaron sa unang pagkakataon. Sa sandaling ang apocalypse ay may hindi maibabalik na salungatan, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip, at ngayon ang pangalawang mundo ay may malinaw na mga palatandaan ng pagbawi. Sa panahong ito ng sibil na alitan, ito ay magiging lubhang mapanganib sa buong mundo. Aaron, Apocalypse can't expand the conflict at this time, otherwise, maaapektuhan din ang asawa at anak mo sa pangyayaring ito, sabi ni Lee. Nakasimangot si Aaron. Paano maaaring kasangkot sa contradiction ng Apocalypse sina Ivory at Han Nayan? Bakit? Tanong ni Aaron. Huminga ng malalim ang matandang Lee at sinabing, pagkatapos mong makapasa sa pagsubok sa kuweba ng Diablo, mauunawaan mo ang lahat ng ito. Sa oras na iyon, malalaman mo ang kahulugan ng apocalypse. Maniwala ka sa akin. Tiningnan ni Aaron si Chingfeng, pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa tarangkahang bato. Nakahinga si He Chingfeng. At the same time, napagtanto niyang pinagpapawisan na siya. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ang mararamdaman niya sa mukha ng isang taong lokal lang ang karakter. Bagamat may elemento ng pinsala, alam niyang si Chingfeng ay dahil din sa lakas ng Aaron. Hindi man siya nakapasa sa pagsubok ng kuweba ng Diablo, tiyak na umabot sa antas ng langit ang kanyang lakas. Mapot, tulad ng isang master, ngunit hindi kabilang sa ikatlong bulwagan. Mr. Lee, hindi mo alam kung buhay pa si Fuyao. Si Aaron ay nakatayo sa harap ng tarangkahang bato at nagtanong sa matandang Lee. Tumanggo si Hilaw. Talagang imposibleng makumpirma dahil walang paraan upang ma-verify ito. Pagkatapos ng lahat, para sa kanila, si Fuyao ay isa lamang maalamat na figure,
at nalaman din ni Lilaw mula sa huling 4 na pinto na pinuno na nabuhay si Fuyao. Totoo iyon, ngunit bilang panuntunan, dapat napatay na siya, sabi ni Lee. Common sense. Sa Apocalypse, ano ang posibilidad na may mangyayaring laban sa common sense? Patuloy na tanong ni Aaron. Ang posibilidad na lumaban sa sentido komon. Ang nakatatandang Lee ay hindi makatiyak, dahil ang sikreto ng Apocalypse ay lampas sa sentido komon. Ang Apocalypse ay hindi mahihinuha mula sa sentido komon. Halimbawa, sa pangalawang mundo, sa mata ng karamihan ng mga tao, imposible. Napakalaki, sabi ni Lee. Aaron liwanag ng isang ngiti, sabihin, sana masira ko sa kanyang boudoir, ay hindi hinihimok out sa pamamagitan ng kanyang. Gamit iyon, Aaron hakbang pasulong, kalahati ng isang katawan sa bato gate. Ang eksenang ito ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Lee. Sa paglipas ng mga taon, sinubukan nila ni Ching Feng ang lahat ng paraan para makapasok, ngunit napakadali ng Aaron. Hindi lamang ito nagpapakita ng pambihirang Aaron, ngunit nagpapatunay din na ang Aaron ay maaaring magdala ng mga pagbabago sa Apocalypse. Kung ang ganitong uri ng pagbabago ay makakapagpabalik sa Apocalypse sa dati nitong rurok ay ang punto ng tensyon para kay Lilaw. Dahil sa pagbabago-bago ng ikalawang mundo, ngayon ang Apocalypse ay kailangang palakasin ang lakas nito. O matandang Lee, paglabas niya, dapat niyang sabihin sa atin ang nakikita niya. Hindi kayang itago ng 4 na tarangkahan ang sikreto ng mag-isa. Hindi ko alam kung kailan napunta sa matandang Lee ang sugatang siya Ching Feng. Only selfish people can have such selfish ideas. If you go in, you won't share the things with me, sabi ni Lee Old Light. Hindi ito inisip ni He Ching Feng, ngunit nang magtanong si Lee, ang unang nasa isip niya ay lunukan ito ng mag-isa. Siyempre, hindi siya aaminin ni Ching Feng. Ito ay isang pangunahing kadahilanan para maging malakas ang buong Apocalypse. Paano ako magiging makasarili? Hindi ako maaaring maging sapat na malakas upang harapin ang pag-atake ng ikalawang mundo. Sabi ni He Ching Feng. Mahinahong ngumiti ang matandang Lee. Kilala niya si Ching Feng sa loob ng maraming taon. Anong klaseng tao siya? Alam na alam ni Old Lee. Paano siya maniniwala sa mga sinasabi niya, sasabihin ba niya sa amin na negosyo niya iyon, at kahit ako ay hindi siya maimpluwensyahan? Ye Old Lightway, ano ang ibig mong sabihin na nagngangalit si He Ching Feng at tumingin kay Lilaw? Malinaw na gusto niyang lunukan ang sikreto, kaya hindi niya matanggap si Ching Feng, nilinaw ko na, at ipinapayo ko sa iyo, na mas mabuting huwag mong takutin ang pamilya niya. Ito ang kaliskis niya, kaya niyang gawin ang lahat para dito. Mamamatay ang kaliskis ng dragon kapag hinawakan mo ito. Sana maalala mo ito ng malinaw, sabi ni Lee. Sa loob ng tarangkahang bato, si Aaron ay nabigla sa lahat ng nasa harapan niya. Hindi kalakihan ang silid, ngunit maraming mamahaling palamuti, na kumikinang. Higit pa, sa ngayon, isang babaeng mahaba ang buhok ang nasa harapan niya. Bagamat nakaharap sa kanya ang likod nito, nagagawa pa rin niyang gawin ang Aaron na kahanga-hanga. Ang isang figure lamang ay maaaring makaramdam ng kamanghamanghang mga tao. Dapat mukha siyang diwata. Bagamat naisip ni Han Sanchen na si Fuyao ay maaaring buhay pa noon, ito ay ganap na imposible. Pagkatapos ng lahat, hindi madali para sa mga tao na mabuhay ng higit sa 100 taon, maingat na tanong ni Fuyao Aaron. Nang walang anumang tugon, ang figure sa kanyang harapan ay nanatili pa rin sa parehong postura, kahit na hindi gumagalaw, nakatulog. Han 3,000 na may pagdududa sa puso, patungo sa harapan ng Fuyao. Nang dumating si Aaron kay Fuyao, ang kanyang ekspresyon ay naging labis na natatakot. Subconsciously, umatras siya ng ilang hakbang hanggang sa humakbang siya pabalik sa dingding. Fuyao. Siya si Fuyao. Sumasabog ang utak ni Aaron. Ito si Ivory. Paano magiging Fuyao? Siya ay tulad ng 2 gisantes, na inukit mula sa isang amag. Sa oras na ito, natuyo ang mukha ni Fuyao sa bilis na nakikita ng mata. Tila may ilang pagbabago sa bahay na bato dahil sa pagdating ng Aaron, na humantong sa pagkawala ng tubig sa kanyang maayos na napreserbang katawan sa sandaling ito. Hindi. Aaron mukha gulat, nais na ihinto ang bagay na ito, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin, maaari lamang sa kinaroroonan na babalisa. Sa panunood kay Fuyao na naging isang pares ng mga buto, tila nakita ni Aaron ang lumang pagkamatay ni Ivory, na labis na nagpapasakit sa kanyang puso para makahinga. Paano ito?
Pabalik-balik si Han Sanchen sa sobrang galit. Ano ang katulad ng dalawang gisantes? Bagamat maraming tao ang magkamukha sa mundo, hindi nagkataon na makakamit ng Aaron ang antas ng pagkakatulad na ito. Sa oras na ito, ganap na naging kalansay si Fu Yao, hindi na makilala, hindi na siya kamukha ni Ivory, ngunit nararamdaman pa rin ni Aaron na nakaupo sa harapan niya si Ivory. Suportahan at iling. Ivory. Ano ba ang nangyayari? Si Aaron ay nakaupo sa lupa na may bola ng paste sa kanyang ulo, at siya ay medyo nawala. Hindi niya maisip kung ano ang nasasangkot sa dalawa, ngunit nakakasigurado siya na dapat may koneksyon sa pagitan ni Fu Yao at Ivory. Nakaraan at kasalukuyan. Bago tinanong ng matandang Yi si Aaron kung naniniwala ba siya sa reincarnation. Noong panahong iyon, napaka-firm ng sagot ni Aaron, dahil para sa isang atheistang tulad niya, biro ang reincarnation. Pero ngayon, paano natin ipapaliwanag ang nangyari sa ating harapan? Si Fu Yao ay si Ivory. Posible ba iyon? Aaron, mga kamay yakapin ulo, utak mahina ang ilang mga sakit. Sa labas ng tarangkahang bato, siya Qingfeng ay nababalisa bawat minuto. Bakit hindi pa siya lumalabas? Itatapon ba ng batang ito ang lahat ng laman nito? Inip na sabi ni He Qingfeng. Ang puso ng isang kontrabida ay ang tiyan ng isang ginoo. Hindi natin alam kung mayroon sa tarangkahang bato. Sa tingin mo, bakit gagawin ito ng Aaron? Lumang hindi nasisiyahan sinabi, Han 3,000 kung paano sabihin ay din-4 na pinto, siya Qingfeng kaya malisyosong haka-haka, ito ay hindi malisyosong nawasak 4 na pinto kawalang kasalanan. Paanong walang magagandang bagay sa tirahan ni Fu Yao? Ang nasa loob nito ay ang sikreto ng Apocalypse. Sabi ni He Qingfeng, kahit na, kaya mo bang pumasok? Dahil ang Aaron ay maaaring pumasok, ito ay nagpapakita na may tadhana sa mundo, at ang mga bagay na nasa loob nito ay dapat na kanyang kita din. Sabi ni Yi. Agad na ikinuyom ni He Qingfeng ang kanyang kamao, Aaron kita, imposible ito. Si He Qingfeng ay handang pumatay ng mga tao at mang-agaw ng kayamanan. Naramdaman niya ang intensyon ni Qingfeng na pumatay, pinaalalahanan siya ni Lilaw, huwag mong kalimutan na ikaw ay malubhang nasugatan, at sa akin, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong saktan siya. Si He Qingfeng ay nag-aatubili na tinanggal ang kanyang kamao at pinigilan ang kanyang balak na pumatay. Alam niyang hindi niya kayang maging kalaban ni Lilaw at Aaron sa estado niya ngayon, pero hindi ibig sabihin na susuko na siya. Sa sandaling lumabas ang Aaron sa tarangkahang bato, dapat siyang makahanap ng pagkakataon na kunin ang lahat mula sa Aaron. Gaya ng dalawang gisantes, ano ang kaugnayan ng Aaron? Hindi na na-recover ang Korean House of Stone House. Walang oras na pakialam kung ano ang nasa loob ng bahay na bato. Ano ang kaugnayan ng pagyanig at Ivory? Bakit eksaktong magkapareho ang paglaki ng dalawang tao? Marahil, dapat akong maniwala sa reincarnation. Si Fu Yao ang nakaraang buhay ni Ivory. Pagkaraan ng mahabang panahon, mahinang sabi ni Aaron. Naglalakad patungo sa mga lantang buto ng Fu Yao, kahit na sa mukha ng mga nakakatakot na puting buto, ang Aaron ay may banayad na ekspresyon, tulad ng panonood ng Ivory. Sa dibdib ng mga lantang buto ni Fu Yao, mayroong isang bagay na katulad ng isang perlas, kumikinang na puti. Kapag kinuha ito ni Aaron sa kanyang kamay, isang mainit na agos ang nagmumula sa palad, mainit at komportable. Kung ikaw ang dating buhay ni Ivory, ang bagay na ito ay dapat kay Ivory. Sabi ni Aaron. Pagkatapos mangolekta ng mga perlas, Aaron ay nagkaroon ng oras upang tumingin sa iba pang mga lugar sa bahay na bato. Karamihan sa mga borloloy ay mukhang napakahalaga, ngunit ang mga ito ay ilan lamang sa mga ordinaryong antik. Walang ibang halaga. Para sa Apocalypse, walang malaking kahalagahan. Gayunpaman, dahil sinabi ng matandang Lee na maaaring mayroong isang lihim ng Apocalypse na nakatago sa loob nito, natural na kailangang hanapin ito ng Aaron ng mabuti. Sa huli, nakahanap si Han ng isang booklet, na nakasulat sa tradisyonal na Tsino. Matapos basahin ang 2 pahina, nagulat si Han nang makitang 2 pahina lamang. Ang pangunahing lugar ng Apocalypse ay nababalot ng puwersa na tinatawag na Yonwangli. Maaaring baguhin ng pagsasanay sa lugar ng Yonwangli ang pangangatawan ng mga tao at gawin itong mas malakas. Ito ay katulad ng pag-unawa ni Aaron sa paglilinang ng immortalidad at paglilinang ng katotohanan. Ang kaibahan lang ay hindi binanggit sa libro ang pagpapabuti ng kaharian, bagkus ay nagpapabago lamang sa pangangatawan ng mga tao.
Ito ay maaaring si Fu Yao lamang ang nakakaalam ng mga bagay na ito, o na Yan Huangli ay maaari lamang baguhin ang mga bagay na ito, hindi katulad ng paglilinang ng immortalidad at paglilinang ng katotohanan. Gayunpaman, kumpara kay Yan Huangli, ang Aaron ay mas mausisa tungkol sa relasyon ni na Fu Yao at Ivory. Walang malay, malalim na ang gabi sa labas ng bahay na bato, at habang naghihintay si Ching Feng, lalo siyang naiinip. Kung hindi niya alam na lalabanan siya ni Shimen, gusto niyang gumawa ng pangalawang epekto. Habang nakabitin ang buwan sa taas, biglang lumabas si Aaron sa tarangkahang bato. Siya Ching Feng sa unang pagkakataon ay humarang sa harap ng Aaron, sinaway at sinabing, iwanan ang lahat ng makukuha mo, kung hindi, ayaw mong umalis. Pagkatapos ng isang araw ng pagpapagaling, ang pinsala ni Ching Feng ay lubos na bumuti, kaya mas malakas siya kapag nakaharap sa Aaron. Inihagis ni Aaron ang polyeto sa kanyang kamay at sinabing, ito ang kinuha ko. Kung gusto mo, kunin mo. Sirang libro lang yan. Biglang naging mabangis si He Ching Feng at nagsabi, Aaroner, hindi mo magagamit ang ganitong uri ng mga sirang bagay para tretuhin ako. Maraming magagandang bagay sa tarangkahang bato na kinokolekta ng Apocalypse. Maraming mahahalagang antik, pero may sense ba sa'yo? Itinatala ng aklat na ito ang paliwanag ng kapangyarihan ng pangunahing lugar ng Apocalypse, kung ayaw mong sa pamamagitan nito, kukunin ng Aaron ang aklat. Ngunit mas mabilis ang pagkilos ni Ching Feng, na nauugnay sa kapangyarihan ng core area ng Apocalypse. Hindi ito mahuhulog sa mga kamay ni Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!